Una higit sa lahat ay binabati ko kayo ng magandang araw. Dalain ko na ang pagpapala ng Panginoon ay sumasa inyo. Salamat sa Panginoon. Ang ating pag-uusapan ngayon o ang aking ibabahagi ay mayroong title na Following Jesus or Self. Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay dumako sa ating panalangin. Aming Ama sa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo, dalahan nga namin, Panginoon, na kami ay patuloy, O Diyos, na matuto mula sa iyong mga salita. Pagpalain mo siya na nanonood ngayon sa videong ito at dalahin ko, O God, na sabay-sabay kami na matuto sa mga bagay na ninanasa mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin ang Diyos. Now, alam po ninyo, sa panahong ito, ngayon, sa ating buhay, maraming bagay ang humihila at umaagaw sa ating atensyon araw-araw sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng anggulo ng ating buhay. Halos lahat ay instant na, kumbaga, madalian, saglit lang, agad-agad na, nandyan na lahat. Kaya lang, paano ka tumutugon? Agad-agad ba o pinag-iisipan mo ng higit kung ano ang mas mahalaga? Ang sumunod kay Jesus o sa sarili? Tama ba ang iyong direksyon? Mabilis magbago ang isip ayon sa sinasabi ng ibang tao at sitwasyon. Madaling sumang-ayon pag sinabi ng iba, tara dito, tara doon. Sama agad. Ang Panginoong Hesus, noong pumasok siya sa Jerusalem para sa pista ng Pasko, ay sinalubong siya ng makapal at napakaraming tao na nagkakasiyahan. Wini-welcome siya bilang hari nila. Ngunit after ng isang linggo, pagkatapos ng isang linggo, alam po yun nangyari, yung mga taong nagbubunyi na winelcome siya, ay yun din pong kaparehong mga tao ang nagsabing, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Yun po ang mga sigaw nila. Alam po nyo, minsan, katulad natin, yung mga taong yun na andaling magbago ang isip. Katulad ng karamihang mga tao na sinasabi sa Biblia. Tayo ay masaya kapag ang lahat ng bagay ay ayon sa ating mga plano. Ngunit yung saya natin, yung kagalakan ay unti-unting humihina kapag nagsimula ka ng mabigo. Hindi ba? So, tayo mismo, nais natin, sa totoo lang, nais nating sumunod sa Panginoong Jesucristo, anumang sitwasyon, kapag okay. Pero pag hindi okay, unti-unti na nawawala yung excitement. Kasi ang Panginoong Jesucristo, siya po ay umaasa sa atin na tumugon doon sa mga bagay na nais niya na gawin natin. At ito ay mahirap para sa atin. Sabi nga dito, ay napakadali para sa atin ang magtiwala sa Kanya kapag ang buhay ay easy lang, madali lang, kumbinyente ka. Ngunit pag ang Panginoon Jesucristo ay nagsalita na patungkol sa pagiging alagad, sa kahirapan, sa pagdurusa at pagsasakripisyo, nagkakaroon na ng pag-aalinlangan ang iyong pagsunod. Iniisip natin na ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo ay gusto naman talaga ang sumunod sa Kanya. Kaya lang ang daming mga doubts. Yung pang salitang, papaano na kung? What if? Papaano? Kung mag-join ako sa ministry, di na makapasyal. Paano ang part-time ko? Paano ang negosyo ko? Paano ang umaasa sa akin? Paano? Paano kung? Ang daming paano. Pero ang sagot ng Panginoon Jesucristo, follow me. At yan po yung ating text ngayon sa Matthew chapter 9, verse 9 said, as Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax office. And he said to him, follow me. So he arose and followed him. Sabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumindig si Matthew at sumunod sa kanya. So si Matthew, ito po ay taong abala.
Abalang-abala siya sa kanyang opisina, sa kanyang ginagawa, bilang tagapaningil ng buwis. Ngunit mababasa natin doon sa four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, ay 31 times na binanggit ng Panginoong Jesucristo yung salitang follow me o sumunod ka sa akin. Noong si Jesus ay tinawag niya ang kanyang mga disipulo na sumunod sa kanya, ang ibig sabihin ng Panginoon ay magsimula silang maglakbay na sumusunod sa kanya, malapit sa kanya. Sinusundan ang yapak ng Panginoong Hesukristo. Ngunit sa paraan ng pagsunod, kadalasan tayo po ay nahihila ng maraming mga bagay, maliliit na bagay at kaakit-akit na bagay para nahaharang yung pagsunod sa Panginoong Hesukristo. At pag gano'n ang nangyari, tumitigil na sa pagsunod kay God. At ano po nangyayari na paikot-ikot ang buhay, walang direksyon. Kaya nga sinabi ng Panginoon dito, follow me. Napakagandang example si Matthew dito na sa kabila ng kanyang kaabalahanan, siya ay agad-agad na sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Sumunod siya kaagad, tumayo siya. Iniwan niya yung kanyang pagiging abala at siya ay sumunod sa Panginoong Jesucristo. Ito pong sinasabi dito na to follow, ito po ay lingwahe ng pagdidisipulo o pagiging disciple ng Panginoong Jesucristo. Pagsunod sa ehemplo ng Panginoong Jesucristo, ang isang disciple ay isang follower. Kung ikaw ay disipulo ng Panginoong Jesucristo, mayroon kang ugnayan sa Kanya, tinanggap mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas mo, naglilingkod ka na sa Kanya, ikaw ay Kanyang disipulo, at bilang disipulo, ikaw ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Ang tanong ko, sino ang sinusundan mo? Sa ngayon, si Jesus ba o ang sarili? Ang sariling gusto. Sabi ni Jesus dito sa talata, sa Matthew chapter 8 verse 34, deny yourself. When he had called the people to himself with his disciples also, he said to them, whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili at sumunod sa akin. Yun po yung sinasabi dyan. So, ugaliin natin. Ano po yung sinasabi ng talatang ito? Ugaliin lagi ang sumunod. Ano man ang kahihinatnan nito, ano man ang katumbas nito. Yung po yung sinabi dyan. Hindi lang kung kailan easy ang life, kumbinyente ang mga pangyayari. Okay? Kundi sinabi rito, kahit anong sitwasyon. Dahil sinasabi sa Luke chapter 9 verse 62, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Yung po sabi, kung lagi tayong lumilingon, lagi kang lumilingon sa mga bagay-bagay, nung dati pa, lumilingon ka, yung mga dating gawin, dating nais, hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Hebrews chapter 10, verse 38 and 39 says, now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. So, sinasabi rito, kailangan tumalikod, limutin ang ukol sa sarili. Ito po ay kahandaan na iwanan yung mga bagay na dati na ginugusto, dati na nilalayon, dating mga kaparaanan. So, ito yung pagtanggi natin sa dati. Sabi nga natin, tanggihan ang dati. Yun po yung sinasabi dito. Denying yourself. Alam po niyo yung pagtanggi natin sa mga bagay-bagay, katulad na lang yung panulod ng TV, sa Facebook, marahil, madaling gawin yun pero yung pagtanggi sa ating sarili, talikuran ang ating sarili, yung sariling ginugusto, yung sariling mga naisin natin, ay malaki po ang kaibahan niyan. Dahil mas madali ang isuko ang anumang mga bagay kaysa isuko ang ating sarili.
Ito po ay patungkol sa pagsasakripisyo. Marami kang isasakripisyo, hindi mo ipipilit yung gusto mo. Ito po yung sinasabi diyan, na self-sacrifice. Kahit gusto mo na, dahil hindi naman gusto ni Lord, ayaw mo na rin. Kung gusto ni Lord at ayaw mo, gugustuhin mo. Kung ayaw niya at gusto mo, aayawan mo na rin. So remember po na mayroong dalawang boses na ating napapakinggan kung saan gugugulin ang ating buhay. At lubhang napakapanganib pag ang iyong napiling pakinggan at sundin ay yung mga tinig na nagtuturo ng mali. Dahil ang ating kaaway, ang dyablo, na kaaway mo, kaaway natin, ay sasabihin niya sa'yo, nako, mag-enjoy ka lang. Ang buhay ngayon lang, minsan lang ang buhay, minsang beses lang. Iinganyohin ka. Pero alam mismo ng kaaway na yan, na ang ending niyan, kapahamakan. Yan ay walang hanggang kapahamakan. Sasabihin niya sa'yo, kukumbinsihin ka niya, lahat ng kanyang magagawa. Sasabihin niya, mabuhay ka sa ngayon, magpakasaya ka, gawin mo ang gusto mo. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sumunod ka sa akin. Yun po yung sinabi niya. He said to them all, if you desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So sinasabi diyan na limutin ang ating sarili, yung mga sariling gusto, sariling ninanasa natin. At diyan, dalhin natin araw-araw. Ano man yung mga bagay na siyang naghahadlang sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Amen. Kundi ang gawin natin ay ialay sa Diyos ang ating buong pagkatao. Yung po ang encouragement sa atin sa Romans chapter 6 verse 13 to 16. Ialay bawat bahagi o buong pagkatao natin sa Diyos. Amen. Ayon sa kanyang katwiran. Romans chapter 8 verse 13 said, put to death the deeds of the body. Patayin daw natin. Sabi ganun, patayin natin. Yung gawa ng katawang ito kasi ipapahamak ka nito Itong ginugusto ng ating laman na ito, ipapahamak ka. Pag ito ang ginagawa natin, sabi diyan tayo po ay mabubuhay. Pag sinusunod natin, yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na sumunod sa Kanya. Amen. Praise God. John chapter 12 verse 25, he who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Amen. So, sino man ang nagpapahalaga sa kanyang sariling buhay, mawawalan nito. Sabing ganon. Amen. So, kailangan daw huwag natin masyadong pahalagahan ng labis-labis yung mga bagay na ginugusto natin, kundi kung ano yung nasa ng Panginoong Jesucristo na ito ay nagbibigay ng buhay na walang hanggang. Now, ito pong sinabi dito sa talatang ito, for us to live, you must die. Upang mabuhay, kailangan ikaw ang mamatay. Ano yung mamamatay? Yung old self. Yung dating hilig, yung dating gusto, yung dating pagkatao. Ito po yung dapat na mawala at mamatay na. Yun po yung sinasabi. So, we must win by losing. Ito yung manalo ka sa pagkatalo. Tinatalo natin kung ano man yung gusto ng ating laman. Kung ano yung hilig ng katawang ito, ng laman lupang ito. Ito po yung pinapatay natin. Ito ang dapat na matalo upang tayo ay manalo sa buhay na ito. Amen. Praise God. So, there are 4 things one must do to be saved after being born again. Pagkatapos na ma-born again, ito po yung mga hakbangin upang tayo po ay may katiyakan na tayo nga po ay ligtas sa buhay na ito. Number 1, continue willing to follow Jesus. Dapat tayo ay tuloy-tuloy na magbago at sundin ang Panginoong Jesucristo. Sabi nga dyan sa talata, sa John chapter 12 verse 26, dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. Lalo na pag ikaw ay leader, sumunod tayo sa Panginoon.
Amen. Kasi ito mismo yung sinabi niya, dapat. Ibig sabihin, it is a requirement for us leaders, tagasunod ng Panginoon Kristo, tayo na naglilingkod sa Kanya ay sumunod sa Kanya kung ano ang nais ng Panginoon. Amen. So, deny himself daily. Sabi nga nung talikuran, ang kanyang sarili kailan daw? Araw-araw. Renounce all self-dependence, self-interest, self-pursuits which are contrary to God. So ito yung aalisin na natin, itatakwil na natin bilang mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Amen. Pangatlo, follow Christ daily. Araw-araw, sumunod tayo sa Panginoon. Yung po yung sinabi niya rito, not for a while, hindi yung sandali lamang. Kundi sinabi rito, araw-araw, lagi-lagi na tayo ay sumunod sa Panginoong Hesukristo. Hindi yung mga bagay na ginugusto natin. Amen? So again, ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo, araw-araw, hindi sandali lamang. Amen? Hindi ilang sandali lang. Sabi nga ni Jesus, follow me daily. Deny yourself daily and take up your cross daily. So follow Christ. Ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo ay hindi lamang ito nagsimula nung ikaw ay maging Kristiyano at maranasan mo siya sa iyong buhay, kundi ito ay araw-araw, habang buhay. Ito po yung dapat na gawin ng isang tunay na disipulo ng Panginoon Hesukristo, ang sumunod sa Kanya. So ito yung sinasabi niya rito na deny yourself, ito po ay utos ng Panginoon Hesukristo, yung self-denial. Yun po yung sinasabi niya dyan. So yung daily, ito po yung nagpapakita ng tuloy-tuloy na dapat mamatay yung ating mga self-will. Yun po yung sinasabi sa salita ng Panginoon. Dahil kung hindi, you cannot be my disciple, sabi ng Panginoong Hesukristo. Luke chapter 14 verse 26 says, if anyone comes to me and does not hate his father or mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. So ito po ay about suffering and sacrifice ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo. Whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Amen. Yun po yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo. So the cause of being a disciple, ito po ay a call to commitment. Mahalaga, ang halaga ng pagiging disipulo, ito po ay katapatan sa Panginoong Hesukristo. Amen. So dito mismo sa talatang binasa natin ay ang Panginoon na hindi niya tayo tinuturuan na hayaan na natin, o limutin na natin. Okay, hindi na natin dapat tulungan pa yung ating mga mahal sa buhay. Hindi po yun ang ibig sabihin dyan, kundi ang ibig sabihin ng Panginoon Hesukristo ay dapat ay siya yung binibigyan natin ng first priority sa ating buhay bilang mga alagad, bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Amen. So, sa buhay mo ngayon, siya ba ang first priority mo o yung sarili mo? Amen. So, ang tinutukoy ng Panginoon dito yung katapatan ng higit-higit sa anumang bagay. Amen. So, ang disipulo, ito po yung nasa ilalim natin lahat ng anumang mga ugnayan natin dahil sa ating katapatan o pag-ibig sa Panginoong Hesukristo. Yung pong sinabi nyo, does not hate. Ito pong hate na sinasabi rito, hindi ibig sabihin ito na ikaw ay magalit, baliwalain na ang lahat ng bagay tungkol sa iyong family, kundi ang sinasabi rito, piliin mo si Kristo ng higit sa lahat. Yung po yung sinasabi dyan. So a disciple must die to self-centeredness and be willing to endure suffering. So kailangan talaga limutin, talikdan, itakwil. Yung po yung sinasabi dyan. Amen. Kumusta ba? Baka sariling gusto pa yung nilalayon mo, sariling hilig, sariling bisyo, o sariling mga ginugusto, yan pa. Pero kailangan, sabi dyan kailangan. Sabi rito ay tinatanggal na natin dyan. Discipleship means total renunciation of all selfish interest.
alang-alang sa Panginoong Hesukristo. So, lubos mo na tinatalikdan lahat ng makasarili, ng tungkol sa iyong sarili, alang-alang kay Kristo. Amen. So, yun po yung sinasabi niya. Dahil kung hindi, ang ganon, ang mangyayari, you cannot be my disciple, sabi ng Panginoong Hesukristo. So, ito po ay patungkol po doon sa ating total commitment sa Panginoong Hesukristo. Yung ating lubos na pag-ibig sa Panginoon, pagsunod sa Kanya, sa nilalayo niya sa ating buhay. Ang layunin ng Panginoon sa atin ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, gawin ang pinag-uutos niya, gumawa ng disipulo, unahin siya. Yan po yung mga nais ng Panginoon sa ating buhay, na ito ay makakapagbigay ng kaluwalhatian, karangalan sa Panginoon. Ang sabi diyan, limutin ang lahat ng nasa Kanya. Ano ba yung nasa sayo pa? Baka mayroon ka pang tampo diyan, mayroon ka pang sama ng loob diyan, mayroon ka pang mga pagsiselos diyan, o galit kaya, kailangan yan ay iwanan na, bitawan na. Amen. Katulad ng mga malalaking mga kasalanan, bitawan. Maliit lang yan kung titingnan pero kailangan niya na ay bitawan. Now, tandaan po natin ito. What matters most is not how you start, but how we finish. Lagi ko pong sinasabi yan. Hindi po ang higit na mahalaga ay hindi kung paano ka nagsimula, kundi kung paano mo ito tinapos, kung paano ka matatapos. Yun po ang mahalaga kasi marami pong mga nagsasabing disipulo sila, followers sila ng Panginoon Kristo sa simula, pero habang lumalaon, nananamlay, lumalamig, nawawala. Amen. So again, ang pinag-uusapan po dito ay yung katapusan, hindi yung simula. Sa gitna, ikaw ay marahil nadapa, ikaw ay nadulas, marahil, pero tumatayo kang muli. Amen. At ipinagpapatuloy mo yung naisin ng Panginoon sa buhay mo. So kailangan matapos ito. Amen. Tapusin natin ng may pananagumpay kung ano yung nilalayo ng Panginoong Hesukristo. So tandaan natin, a disciple is a follower of Jesus. Kung disipulo ka ng Panginoong Hesukristo, sinasabi mo, disciple ka, sumunod sa Panginoong Hesukristo. At ang sumusunod sa Panginoong Hesukristo, committed sa gawain ng Panginoon. Committed siya sa Panginoon. Commitment is loyalty. Tandaan po natin, katapatan. Yun. Amen. So marami na tayo narinig patungkol sa commitment. Amen. At ito ay mapapatunayan natin sa magitan ng pagsunod natin. Ano ba ang uunahin natin? Ano ba ang gagawin natin? Amen. So tandaan po natin na si Christ deserve full-time followers. Yun po ang gusto niya, full-time followers ka. Hindi part-time follower. Siya ang number 1. Hindi siya yung number 2. At lalong hindi siya yung last. Now, pag ito po yung ginagawa natin, alam po nyo, sabi niya dyan sa John chapter 12, verse 26, if anyone serves me and let him follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him, my Father will honor. Praise God. So, dapat sumunod sa Kanya, kay Jesus, ang naglilingkod sa akin. Amen. Praise the Lord. At ang mangyayari, sabi dyan sa huling talata, the Father will honor. Itataas ka ng Panginoon. Pararangalan ka ng Panginoon. Amen. At bilang pangwakas, ay nais kong tanungin ikaw, sino ang sinusundan mo? Si Jesus ba o ang sarili? Pag-isipang mabuti. Amen. Kung si Jesus ang iyong sinusundan, sabi diyan sa talata na ating binasa, deny yourself. Yung sarili mong interes, yung sariling gusto. Talikdan, talikuran. And number 3, be committed. Amen. Maging tapat tayo doon sa pagkakatawag sa atin bilang follower, disciple ng Panginoong Hesukristo. At pag ito ang ginawa natin, God the Father will honor you. Amen. Kaya nga lagi, 31 times sinabi ng Panginoon Hesukristo,
Follow me. Sumunod po tayo. Hindi po ba napakalaki ang dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon Kristo na namatay siya para sa mga taong pabago-bago ng isip. Amen. Nandyan ho ba kayo? Upang tayo po ay tunay na maging tagasunod ng Panginoon Kristo at maging matapat na disipulo sa Kanya. Purihin ang Diyos. Aming Ama sa Langit, maraming salamat, Panginoon, na sa araw na ito muli ay tinuruan mo kami ang kahalagahan ng pagsunod sa iyong mga salita, sa iyong mga utos, Panginoon. Dahil ito, O Diyos, ay makakabuti sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo siya, Panginoon, na nakapakinig nito, Panginoon, na mapag-isipan niyang mainam, Panginoon, yung kahalagahan ng pagsunod sa iyo at hindi sa sarili. Salamat po, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, karangalan ay sa iyo lamang namin pinagkakaloob. Amen.